Dapat hindi ito mawala sa listahan mo sa mga darating na okasyon. Dahil double action ang recipe na ito. Pwedeng pang ulam at higit sa lahat masarap din pang pulutan. Mahigit 1 kilo itong nabili kong buto-buto, pinili-pili ko lang yan sa tindahan ng karne. Pumili lang kayo o mamili kayo ng mga part na medyo malaman-laman at medyo maliliit lang yung buto. Dahil sa mura nga ang presyo ng buto-buto kumpara sa puro laman, kailangan samantalahin mo na. Pipiliin mo talaga yung mga parting mas malaman. Pagkahugas ko nga ng mga karne, mas pinili ko mas maparami pa ito. At maraming salamat pala sa lahat ng nanonood sa oras na ito. Welcome po kayo sa Cook and Taste. After nating hiwain at hugasan itong ating karne, titimplahan muna natin ito ng toyo. Kasabay na rin ng mga 10 pirasong kalamansi at saka 1 kutsaritang paminta. Disclaimer lang, kung ano yung makikita nyo aking pagluluto ng kaldereta, ay yun yung aking style. Ganun po talaga, may iba't ibang tayong paraan kung paano magluto. Ang importante lang po ay mapakain natin ng masarap ang ating pamilya. Dito naman ay naghihiwa lang ako ng 2 pirasong patatas at 1 pirasong karot. Tapos niyan, hihiwa rin tayo dito ng 2 pirasong bell pepper. Pinili ko yung pula at saka yung green para naman maganda yung kulay. Para nga Paskong Pasko ang dating. Tama lang yung ganyan kalalaking hiwa dito sa ating ginagawa. Tapos maghihiwa din tayo ng maraming sibuyas dito. Mas masarap kasi yung maraming sibuyas dito sa ating lulutuin. At syempre gagamit din tayo dito ng kamatis. So itong kamatis naman ito siguro mga 5 piraso lang. Masarap din sa kaldereta yung natural na kamatis ang gamit natin. Umpisahan muna natin ito sa pagpapainit ng mantika. Dito natin ipiprito yung ating hiniwang patatas. Sa pagpiprito ng patatas, huwag mong masyadong susunugin. Siguro bilang ka lang ng mga 3 minuto. Tapos ihulog mo na yung karot. Sa karot naman, 1 minuto lang. O kaya pagka medyo malaki-laki yung hiwa, higitan mo lang ng konti sa 1 minuto. Mapapansin mo naman yan, medyo magbabago na kulay. Pwede mo nang hanguin yan at iseset aside muna natin yan. Shoutout pala kay Brad Cesar Santos. Salamat sa pagpunta mo rito sa amin. Ito namang mga bell pepper, piprituhin din natin ito ng mabilisan lang. Yung parang nagbabanliga lang. Ganun lang ang gagawin natin dito para nga hindi magbago yung kulay niya at malanta lang siya ng bahagya. Itong mga pinirito natin ay gagawin nating toppings mamaya dito sa ating lulutuing kaldereta. Ngayon naman, the same pan lang din, nagtira ako ng konting mantika and then maglalagay tayo ng mantikilya. Mga 1 kutsarang mantikilya lang yung ating gagamitin. Dahil nga sinisimot ko na nga lang yung aking lalagyan, saktong 1 kutsara na lang yung aking nakuha. Mas lalo kasing babango pagka margarine ang ating ginagamit sa pagigisa. At talaga namang mapapahalina ka pag naamoy mo yung ganyang sistema. Hintayin lang natin na lumabas na yung kaluluwa ng ating mga sibuyas and then nilagay na nga natin yung bawang. 1 puso ng bawang yung aking ginamit dito. At mga ilang segundo nga ng aking paghahalo dito, inilagay ko na nga yung ating mga kamatis. Hindi na ako gagamit ng tomato sauce dito pero gagamit tayo mamaya ng tomato paste. Hinintay ko lang na malanta talaga at maligis-ligis yung ating kamatis and then nilagay ko na nga yung tomato paste. Dapat talaga gigisahin natin yung tomato paste kasi nga ito ay maraming taglay na acid. Sa pagkakaalam ko lang, medyo mababawasan talaga yung taglay na acid yan pag ginigisa natin. Makikorek naman po kung mali ako. Ngayon naman ilalagay na nga natin yung ating minarinate na laman ng baboy. Hindi ko muna isinama yung pinagmarinate natin at dito nga ay ginigisa natin o sinasangkutsa muna natin yung ating mga karne. Mga ilang minuto pa natin paghahalo dito, pwede na nating isama yung ating pinagbabaran. Tapos pwede na natin itong lagyan ng kahit 3 pirasong laurel